You're listening to Victory Baliwag. We hope that this message encourages you today. Let's all rise in reverence to the Word of God. We're going to be reading from Hebrews 6, starting at verse 9. Yung Hebrews po, I'll give you time to find it in your phone or even in your Bible, in the White Bible. After yan ng Philemon, tapos bago mag-James. So, pagka, minsan kabisado yun yung mga page. 3 months tayo sa Hebrews. Okay, Hebrews 6, starting at verse 9, it says there, "Though we speak in this way, yet in your case, beloved, we feel sure of better things. Things that belong to salvation, for God is not unjust so as to overlook your work and the love that you have shown for His name in serving the saints, as you still do. And we desire each one of you to show the same earnestness to have the full assurance of hope until the end, so that you may not be sluggish, but imitators of those who through faith and patience inherit the promises. For when God made a promise to Abraham, since he had no one greater by whom to swear, he swore by himself, saying, Surely I will bless you and multiply you. And thus Abraham, having patiently waited, obtained the promise. For people swear by something greater than themselves, and in all their disputes, an oath is final for confirmation. So when God desired to show more convincingly to the heirs of the promise the unchangeable character of His purpose, He guaranteed it with an oath, so that by two unchangeable things, in which it is impossible for God to lie, we who have led for refuge might have strong encouragement to hold fast to the hope set for us. We have this as a sure and steadfast anchor of the soul, a hope that enters into the inner place behind the curtain, where Jesus has gone as a forerunner on our behalf, having become a high priest forever after the order of Melchizedek." Let us pray. Lord, thank you that we can worship you in our prayers. We can worship you through our songs. We can worship you in our giving, our serving, in our sacraments. But Lord, we also thank you that we can worship you and hear you through your word. Lord, may we respond in worship to every verse that we read. In Jesus' name, amen, amen. All right, go ahead and take your seat. Batiin mo naman yung katabi mo na magandang umaga sa iyo. Happy Buwan ng Wika. Yan. Buwan ng Wika. May buwan ng Wika pa ba ngayon? Magandang umaga. So we are on our 6th week. No? So 1.5 month na tayo dito. We are going on 3 months for the book of Hebrews. Ang topic natin is Jesus greater than. Okay? Sabi mo sa katabi mo, Jesus greater than. Bago naman yung example ko, running. Okay? So, kilala nyo pa ba si Lydia de Vega? Kilala nyo pa ba yun? So, kung magpapabilisan kaming tumakbo ni Lydia de Vega, sino kayang mauuna? Malamang hindi ako. Okay? So, si Lydia de Vega is greater. No? He is even a forerunner. Pag nagtakbuhan kami, mula dito hanggang Mr. DIY, mauna siya. Okay, so yun yung ibig sabihin nung greater than, no? Na si Moses, even Abraham, para na siyang si Lydia de Vega compared to me. Okay? Sa pabilisan ng pagtakbo, si Moses, Lydia de Vega na. Pero si Jesus ay si Usain Bolt. Wow! Kilala niyo ba si Usain Bolt? The fastest man alive. Okay? In fact, Jesus is the only one who crossed the finish line. Grabe, no? Actually, as great as a runner as Usain Bolt is, he hasn't crossed the finish line of eternity. And yet, we have an anchor beyond the veil. So hopefully, meron ka ba ditong katabi, mukhang pagod ng tumakbo. Yan. Mukhang pagod na siyang, mukhang di na makakarating sa finish line to, Pastor. Hanggang dito na lang to. So hopefully, makita mo na si Jesus is a forerunner. No, nakikita mo siya doon. And hopefully, as He crosses the finish line, He is our anchor, then that encourages us for better things.
How many of you believe that our lives are gonna get better? Wala nang naniniwala. Okay? Ito talaga yung topic natin ngayon. That because Jesus is greater, we will have better things. Meron pa po tayong mga pangakong matatanggap. Meron pa po ba kayong pinangahawakang pangako kay Jesus? Or okay na sa inyo, makarating lang kayo sa langit? Meron pa bang iba? Makakabayad kayo ng utang, magkakaasawa, magkakaanak, gagaling? Wala na. Basta Lord, makarating ng langit, okay na. But Jesus is greater than salvation. He has more promises than just not you going to hell. Even now, meron pa ho siyang mga ipinangako. Yan po ang ating pag-uusapan. That even Jesus is greater than salvation. Okay? Kung okay ka naman, no, na naniniwala ka kay Jesus na maliligtas ka niya, so okay naman. But the good news is, He is more than salvation. He has promises beyond a fire insurance. At yun yung ating paghahawakan. Bago lang po yan, magkukwento muna ako dito sa greater things. Alam niyo, 3 years ago, ay ang leading ni Pastor Eric, sabi niya, hawakan mo yung Baliwag Plaridel Bustos. Sabi ko, ala nga simbahan sa Bustos eh. Ba't ko hawakan yun? Yung Plaridel, nag-plant niyan, pinlant nila yung Pulilan. So I guess, dapat mas magka-connect yung Plaridel tsaka Pulilan. Sabi niya, wag na yung Angat. Hindi, mahal ko yung Angat. Taga doon yung asawa ko eh. Sabi ko gano'n. Sabi niya, hindi makinig ka. Opo, sige, nakinig na ako. So, actually, ako naman masunurin. Kung sabihin ni Lord through our leader, I'll just follow. Kahit hindi siya nagbe-make sense. And alam niyo, itong anniversary natin sa September 14, hopefully, it will make sense. No? Why Baliwag, Plaridel, and Bustos? Kaya nga, hindi na natin kailangan mag-service. 3 service po ito. Yung September 14, it's back to back to back. Okay? Walang ihian nito. Okay? So, sabihin nyo nga, back to back to back. Yeah, back to back celebration. Ang in-invite ko talaga, si Bishop Manny Carlos is gonna be yung first service natin. Kasi nga, gusto ko rin maintindihan prophetically, even what is the direction together, Baliwag, Plaridel, Bustos. Usually, nakakapag-invite tayo ng mayor pag mga anniversary. Pero ito interesting kasi dahil district tayo, pati congressman nandun. And so, somehow, that gives us a direction. Tapos, syempre, si Pastor Eric and then our final session. So, yan yung back to back to back. So, kung ano man yung plano ni Lord, sino sa inyo naniniwala? We are meant for greater things. Di ba? May plano pa ba si Lord sa Baliwag? Wala na, tapos na yata. Gawa na yung bridge eh. So, okay na. Marami pa. In fact, sa tagal ko na dito sa 15 years ko sa ministry, ang mind-boggling sa akin, Lord, so we have to do this as a district? So what are we supposed to do? And somehow, kung lahat tayo nandun, Baliwag, Plaridel, Bustos, tas nandun yung mga bishop, andun silang lahat, siguro naman, malilinawan tayo, ano bang gagawin natin for the next 15 years? Sino sa inyo excited ka sa next 15 years ng Baliwag? Wala nang na-excite. Okay? So, excited tayo. Kaya, sabi mo sa katabi mo, mag-sign up ka na. Sign up na. Okay? So, yan po yan. Plus, na ano rin yan, sumunod na linggo, September 20 naman, meron naman Victory Bulacan Conference. Ganito po kasi yan. We have 21 locations in 24 municipalities of Bulacan. Kaya nga usapan namin, every 5 years na lang mag-anniversary. Bakit? Kulang yung buwan. Kulang yung buwan sa anniversary. Kaya hindi pwedeng taon-taon nag-anniversary. So, it just so happened, 15 years natin. So, parang time natin mag-celebrate. So, to allow the whole Bulacan to celebrate with Baliwag, we're having Victory Bulacan Conference here in Baliwag. So, parang hindi nyo ba nakita yung kanina? Pakita nyo nga yun uli.
Na-miss nyo yata yun. So, kumbaga, essentially, we're hosting our district anniversary and we're hosting also our provincial anniversary. Sa the chapters pa din po yan. Kaya yan po ay special. Okay, so, sabi mo sa katabi mo, register na. Okay, register na. Okay, so, again, siguro nagtataka kayo, bakit ba yung mga registration? Usually po kasi, pag may mga yung usual na mga celebration, parang potluck. Bahala kayo, mag-potluck kayo ng 1,500. Paano ginagawa yung? Kailangan po organize. Sabi mo sa katabi mo, organize tayo. Organize. Kaya po, nangyayari, nag-chip in na lang tayong lahat so that it can be very organized for everyone. It's gonna be excellent. So, yan po yan. Okay, so, punta na tayo. Dito. Ay, nawala. Jesus is greater than salvation. Not just fire insurance. Nakita nyo kanina yung nasa real life. Sabi niya, ganito na siguro to. Pinanganak akong mahirap. Mamatay na akong mahirap. Sabi niya, napagod ng maniwala. Buti na lang, na-encourage siya ng community ng Word of God. Sino sa inyo, minsan napagod ka na mag-pray doon sa mga yung faith goal mo sa prayer and fasting. Pagod na. Pagod na. Huwag na tayo magsulat. Sayang lang tinta ng ballpen dito. Alam nyo, ang tawag dyan sa Hebrews 5, I think bago yung Hebrews 6 verse 1, nakalagay doon, we have become dull. Okay? Nagmukha na raw dull yung katabi mo. Hindi dull. D-U-L-L. Ibig sabihin, pumupurol na raw yung katabi mo in terms of perceiving what God is doing, not because of God. Ibig sabihin, tingnan nyo ito, kaka-preach ko dito, minsan hindi na pumapasok sa'yo. Nakuha nyo yun? Ang problema, hindi naman yung Bible. Hindi ito. Ang problema, pumupurol na yung katabi mo. Hindi ako nagsabi nito Baka magalit kayo sa akin. Sinasabi ko lang yung sabi ng Bible. Sabi mo sa katabi mo, mapurol ka na ba? Mapurol na. Kailangan ka bantasahan. So, at ang tanong ay, ano po bang nagpapapurol sa bawat isa? And that is the troubles of life. Actually, yun talaga siya na grabe po ang problema ng mundo. Na parang wala tayong makakapitan, wala tayong, tingnan niyo po, parang kababakasyon lang, pasukan na naman. Ano ba naman yan? Okay naman na po kami, Magugulat ka, pati rice cooker nasisira. Di ba? Isipin mo. Parang mag-pray ka man lang kayo, Lord, marami na akong problema. Sana man lang yung rice cooker laging gumagana. Pati rice cooker nasisira. Paano ba naman tayo hindi pupurol nito? Tingnan nyo, meron ba kayong kalawang sa bahay? Kalawang, anay. Yung tubero, lagi na lang kailangan. Yung tubo na yan, kahit kailan din na naayos. Yung washing machine, laging sira. Paano ba naman tayo, tingnan nyo, kaya pagdating nyo dito, ang naisip nyo, washing machine, naisip nyo, rice cooker. Wala, talagang, how can we have greater things when the world seems to get worse and worse every day, it gets us dull, no? But hopefully, marinig natin yung word, ma-perceive natin uli na marami pang gustong gawin si Lord, higit pa sa ikaw ay hindi mapunta sa impyerno. Sabi ng 1 Corinthians 2:9, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Meaning, huwag kang mapagod. Magmahal kay Lord. Yung iba sa inyo, pagod na magmahal kay Lord. Para po bang, kahit mahal naman namin si Lord, may nangyayari ba? Ang sagot ay meron. But somehow, the hardness of life makes us dull to see what God is doing even in our midst. Kagaya ng mga estudyante, di ba? Meron ba dito mga estudyante? Di ba? Wala, tulog pa sila. Di ba? Kailan kaya makakaahon sa pasang-awa? Meron pa bang ganun? Hindi, lahat matalino dito. Yung guidance, yung direction, yung kanyang mga insecurities, pati yun kasama sa promises ni God.
Yung tuition. Amen. Sino sa inyo naniniwala magpo-provide si Lord sa tuition this year and next year? Walang naniniwala. Kasama ba yun? Kasama yun. O kailangan lang hindi tayo mapunta sa impyerno. Kasama yun. Yung provision ni Lord. Sa mga young professional, di ba? Mga career stability. Kasama yun sa promise ni God. And wag kang sanang mapagod, pero kasama yon sa gustong ibigay sa iyo ni Lord. Siyempre, gusto mong makapag-asawa. Di ba? Nasaan na kaya yung Mr. Right and Mrs. Right? Doon naman sa mga married na, kailangan ng more finances. Parenting, work-life balance, intimacy. Sa senior, kailangan ng health, companionship, legacy. Ang dami. Sa tingin niyo po ba lahat po yan ay pinangako ni Lord? Yes. For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you, to give you a hope and a future. Sabihin mo sa katabi mo, may future ka. Do you see it? Yan. Because somehow, we are made dull, not by the Word of God, but by the hardness of the world. Sobrang hirap ng mundo, kailangan nating tasahan muli ng mga pangako ng Diyos at ng Word ni God. Now, we need to be confident of better things. Confident of better things. Let us look at the verse. Though we speak in this way, yet in your case, beloved, we feel sure of better things. Things that belong to salvation. Tingnan nyo, there are better things that belongs to salvation. And again, yung iba sa kanila dyan, nagiging sluggish. Sluggish. Kunwari, kung dati, may prayer and fasting, meron bang manual? Mga ganon, ngayon, wala na. Hindi na nagmamanual. Alam na ni Lord yun. Mga ganon. Nagiging sluggish na. Because, ang naisip, save naman na tayo eh. So, what is serving for? Diba? Ba't pa tayo magsiserve? Bakit pa tayo mag-worship? Hindi naman tayo mapupunta sa impyerno. Parang ganon na lang, Naging sluggish na. Okay na yan. Basta nakaupo tayo. We're doing our minimum. So, naging sluggish na. But, the key there is, nawawalan kasi tayo ng assurance. Bakit? There are better things. Sabihin mo, better things. Things that belong to salvation. Meaning, kung save ka, higit pa dyan. Kaya huwag kang mapagod. Hataw ang galaw. Hindi nyo na alam yan, Alam niyo ba yun? Hataw na. For God is not unjust, so as to overlook your work and the love that you have shown for His name in serving the saints as you still do. Some of you are saying, yung iba, nung 15 years ago, 15 years na yung Victory Balik, nandito na ako 15 years ago. Lahat ba nang nandito na nagsiserve dati, nandito pa rin ngayon? So, ibig sabihin, baka naman may iba na silang pinagagawa si Lord. Pero, so tama naman yun. Pero yung iba talaga dyan, napagod na. Napagod na. Wala na talagang, kahit ano pang gawin mo dyan, kakaganon mo sa ushering, walang mangyayari dyan. Kaka-worship mo, kakataas mong kamay. Pero sa pinaalala niya, huwag kang mapagod because He is not unjust to overlook your work for His name. And we desire each one of you to show the same earnestness. Huwag mapagod, full assurance. Yun talaga yung key. Sa dami pong nagbabago sa mundo natin, wala na tayong assurance. Parang nauuga na tayo, Parang nagdi-drift away na tayo of hope until the end, hanggang dulo dapat. So that you may not be sluggish, yan ang ayaw natin. Sluggish. Ano ba yung sluggish? Magaling sumalag. Sluggish. Hindi, sluggish yung parang, mag-church dati, nung bago ka pa, kabi-victory weekend mo pa lang, parang magsimba tayo, on fire! Ganyan, Tapos ngayon, magsisimba na,
Ay, gagagising na naman ng maaga. Tapos sisimba rito para tayong Walking Dead. Good morning. Taas ang ating kamay. Alam mo yun? So again, okay lang naman. I'm not saying na masama yun. Pero, sinyales yun mga kapatid, na ang ating pong kaluluwa ay wala ng full assurance na maibibigay ni Lord higit pa sa hindi ka mapupunta sa impyerno. Higit pa. You need to expect God more than what you expect. Mali yung English ko doon. Ano yun? Ephesians 3:20, di ba? God is able to do exceedingly, immeasurably, above and beyond, more than what you expect. So kung hindi ka na nag-i-expect, problema ito mga kapatid, problema. At hindi ito kasalanan ng Word ni God. Kasalanan ito ng mundo. Kaya tayo'y naging dull at mapurol. At ano sa halip ang dapat gawin? But be imitators of those who through faith and patience inherit the promises. And he was talking about Abraham. Ilang taon bago nakuha ni Abraham yung promise ni God? 100 taon. Hanggang dulo. Para sabihin mo, Pastor, alam ko na yan, matanda na ako, hello, hindi ka pa 100 years old. Hanggang dulo to, kung 101 ka na, siguro pwede ka nang hindi maniwala. But ang kailangan nating i-imitate hanggang 100 taon. I remember, si Billy Graham, kilala niyo ba yun? Yung gumawa ng mga Graham cake. Hindi yun. Si Billy Graham, yung evangelist, ilang taon naman tayo? 100 years old. Pati nga yung asawa niya parang 100 din eh. Alam mo, hanggang dulo, they're doing the work of God. They were not sluggish. And I'm sure they lost a lot of things. I mean, if you're 100 years old, you practically lost everything already. And yet, there is a hope that in this race, there's a forerunner that has crossed the finish line and he is our anchor. Na sana ma-imitate natin siya. Now, ito na ngayon yung ating pag-uusapan. Bakit ba tayo nauuga? Bakit ba tayo nagiging dull? We need anchor in God's unchangeable character. Si Shakespeare po, he said this in meron siyang play, Macbeth. Sabi niya, each new morn, new widows howl, new orphans cry, new sorrows strike heaven on the face. Sabi niya, bawat araw daw, ang lahat ng tao are experiencing life-shattering losses. Nakala mo, okay ka na, tapos hindi pala. Each new morning, there are life-shattering losses in life. And that's the reason why we need to have an anchor. And sometimes, doon mo ngayon makikita, saan ka nga ba talaga naka-anchor? Ano man Tagalog ng anchor? Milk. Milk. Anchor milk. Ni angkla, di ba? So, para saan yun? Di ba? Para hindi gumalaw yung bangka. So, ang dami pong nangyayari. Sa pag-aaral, enrollment, after enrollment, ang dami pong kailangang paniwalaan. Alam niyo po, last Sunday, realize ko, wala ako dito, no? Last Sunday, because we opened 22nd location na yata natin, Victory Giginto. Bagong building. Sunday yun, ha? Nag-celebrate kami. Kinagabihan, ay naghahanda naman kaming construct naman ng Victory Bustos. Ang iniisip na naman namin, matatapos kaya natin to. Ano? Sabi ko, Lord, hindi na natapos. Kailangan exciting lagi. Hindi po pwedeng. Nagawa na natin yan. Paulit-ulit na lang. Hindi. There are greater things. There are better things that God has promised. From grade 6, biglang high school na yung anak mo, tas college na. You know, sometimes, I feel like I don't even come home to the same family every day. Naisip niyo ba yun? Minsan, pag alis ko, okay kami sa bahay. Pag uwi ko, hindi na kami okay. Sa opisina, I don't even come to the same office twice.
Because whenever I come, okay kami. Pag uwi ko, pagbalik ko, hindi na kami okay. Okay kami, by the way. Hi, fans. Tingnan mo yung ka-victory group mo. Okay kayo last week eh. Ngayon hindi na. Bakit ganun? It makes us dull. May kalawang, may anay, may sirang tubo, may sirang washing machine. Pati yung simpleng coffee maker cannot make coffee at some time. The coffee maker does not make coffee anymore. We need an anchor. Nangisda kami ng mga anak ko sa Lakeshore. Meron dun. Meron bang mas malapit? Yung may bangka. Hindi ko lang alam dito eh. Baka may ma-suggest kayo. Baka siguro dun sa San Rafael, baka meron dun. Yung magbabangka ka. Alam nyo, kailangan, bago kayo mangisda, kailangan may angkla din yung kahit bangka lang yun. Di ba? Kasi kung, baka mamaya, umusad yung bangka. Now, ano ba importante sa angkla? Yung angkla is attached to your boat. Kailangan nakadikit siya sa'yo. At ito ay nakakarating sa bottom rocks, which is immovable. So the point is, tayong lahat ay may kanya-kanyang bangka. Okay, naintindihan nyo ito? At ang mundo ay hindi lupa. Ito ay tubig. Pambihira. You don't even go to the same family twice. And I'm not saying, okay yung iba-iba pamilya. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Ibig sabihin, pag alis ko, ang saya namin ng asawa ko. Pag uwi ko, hindi na kami masaya. Bakit? Ano nangyari? So, pero okay din kami dyan, di ba? Yes. Okay. Mamaya okay tayo Baka parang tubig to. Hindi mahawakan. Minsan okay yung health mo. Tama ba? Tapos biglang hindi ka na okay. Paano nangyari yun? Kasi ang buhay ay hindi nakalagay sa lupa. Para siyang spiritual waters. And everything keeps changing. And we need an anchor that reaches to the bottom rocks. At nakakonect yun sa atin. This should be our anchor, our sure foundation. So mula sa stability ng loop sa bottom rock, ito'y tumapanik sa tali at nakakabit sa atin. So tayo'y nanghihiram ng stability sa ilalim para kahit nasa tubig tayo ay maging stable. Tama ba? So, hindi natin to nakikita kasi ang nakikita lang natin, yung puro instability na meron tayo. And nothing here is permanent. Like what I said, last week, we're like a hand in a bucket. Alam mo yung, lagay mo yung kamay mo sa tubig, no? Tapos feeling mo, napaka-importante mo, no? Tanggalin mo. Parang walang nangyari. It fills up. So, nothing here is permanent. And even as you age, people tend to move on. Which sometimes, minsan parang ayaw mo pa mag-move on, pero parang walang permanent. And think about, bakit kaya tayo may desire? Ito na lang yung point, no, para mag-gets natin. Why do you desire for something permanent when there is nothing permanent in this world? Nakuha niyo ba yun? Bakit ang puso natin gusto ng stability? Kung kahit kailan naman, wala tayong nakitang stability sa mundong ito. Nag-gets niyo ba yun? Because we were created by someone unchangeable. Nakuha niyo? Ang gumawa sa atin ay hindi nagbabago. Kaya naman, dahil gawa niya tayo, we are made in the image of God, therefore we're like Him, we desire for things that are unchangeable, though we never see it.
And so somehow, long story short, sino lang ba ang changeable? Si God. He needs to be our anchor. Kahit nga po yung San Andreas fault line, nakita niyo yung si Dwayne The Rock Johnson? Si The Rock na-move. Si The Rock. Napanood niyo po ba yan sa Netflix, yung earthquake sa California? Pamihira yung California, halos magunaw na yung mundo. Is there something or someone permanent, unchanging, and trustworthy? At kailangan lagi itong nakakonect sa atin. No? Lagi itong nakakonect sa atin. It could be actually your seatmate. Sino sa inyo ang katabi mo, yung anchor mo, yung seatmate mo? Hindi siya. Hindi siya. Iniiwan ako nito, Pastor. Now, ang pangarap talaga natin kami ni Judith, magkasama kami habang buhay. Pero, ayoko na lang isipin. Diba? So, but the point is, hindi rin totoo. She cannot be the anchor. Tama ba? Kasi, ang hope ko, hindi niya ako iiwan, pero baka, malamang, iiwan din niya ako, hindi naman dahil sa kagustuhan niya. Ano na lang ang mangyayari sa akin? Ang tanong nga kung hindi na kayo nagtitiwala, makinig ka, sabi mo sa katabi ko, makinig ka. Sabi mo sa kanya, kung hindi kayo nagtitiwala sa mga pangako ng Diyos, kaninong pangako kayo naniniwala? What is the alternative? Ang pangakong sasamahan ako ng asawa ko? Hindi totoo yun. Till death we will part. And now that promise will disappoint, meaning only the promises of God will never disappoint. The promise of better things. Kung pagod na kayong maniwala sa mga pangako ng Diyos, kaninong pangako ang inyong panghahawakan? What is the anchor of your promises? Tingnan niyo po yung sino sa inyo may mga anak, di ba? Yung iba, Lord, bigyan mo lang ako ng anak, di ba? Yung pangako ng anak, kaligayahan, ganyan. O, tanungin natin yung mga may anak, kamusta naman? Sobrang saya niyo ba? Tingnan niyo yung pangako, magkaanak lang ako, okay na. Yung mga ganun, no? Tanungin niyo sila, kamusta naman? But maybe your desires for a son is pointing you to the real son. O sino sa inyo yung may asawa? May asawa. Yan, di ba? Sabi mo dati, kapag asawa lang ako, talagang, tanong mo siya, kamusta naman? Kamusta? How are you? Parang hindi, Pastor, parang hindi ayon sa mga pinangako. It falls short of the promises. Now, maybe you are desiring for a spouse, but you're really looking for your eternal husband. And that is Christ. The desire is just guiding you ultimately to the promises of God. Not really to the promises of this world. Yung sino sa inyo, yung magkakotse lang ako, masaya na ako. Mga ganun, magkakotse. Wala. Ayaw pag gusto nyo talaga lahat maglakad, okay. So, tapos tingnan mo, nung nagkakotse ka na, masaya ba? Hindi. Kailangan change oil, kailangan kalmas. Ano ba naman to? Kalilinis lang, dumudumi ka agad. Umulan pa. Winax mo pa Kaya tuloy, hindi na tayo makapaniwala sa mga pangako ng Diyos. Karwas lang, hindi pa natin magawa. Ako, hindi ko magawa. So, kayo, masipag kayo mag-carwash So, that's the point. If you are already tired of hanging on to the promise of God, to whom, kaninong pangako kayo humahawak? At yun po ba'y dapat pagkatiwalaan? Because everything in this world hangs on water. We need an anchor to the immovable rocks
And that is no other than the unchangeable character of God. Sabi niya, for when God made a promise to Abraham, so usapang promise na, Abraham, so bakit po si Abraham ang example? Kasi nga, siya nag-antay 100 taon. Sino sa inyo gusto mo umabot ka ng 100 years? O ba ang gusto niya? Sa tingin niyo po ba, napakatalino niyo pa pag 100 years old na kayo? Pagtitiwalaan niyo pa po ba ang inyong mga naiisip pag 100 years old ka na? Isipin niyo si Abraham, 100 years old na. Magkakaanak pa ba tayo? Gumagano na lang siguro si Abraham. Gano'n na lang siya. Ibig sabihin, hindi niya nakakapagkayang pagtiwalaan yung katawan niya, hindi niya nakayang pagtiwalaan ng isip niya, pero kaya niya pang pagtiwalaan ang Diyos. Nakuha niyo po yun? Darating po ang time, hindi niyo nakayang pagtiwalaan ng isip ninyo, ang katawan ninyo, kagaya ni Abraham, but siya po'y hindi napagod na magtiwala hanggang siya'y 100 taon. Let's imitate that. Let's not be sluggish in our faith, but imitate. When God made a promise to Abraham, since he had no one greater by whom to swear, he swore by himself, saying, surely I will bless you and multiply you. And thus Abraham patiently waited, obtained the promise. For people swear by something greater than themselves, and in all their disputes, an oath is final for confirmation. So when God desired to show more convincingly to the heirs, tingnan niyo po ito para kanino po ang pangako kay Abraham? Para sa kanya lang ba? But more convincingly to the heirs. Hindi lang sa kanya, pero sa mga susunod na henerasyon. At anong sabi ng Galatians 3:29? And if you are Christ, you are Abraham's offspring, heirs according to the promise. Alam niyo po ba na hindi lang gusto ni God na maniwala si Abraham. Ang gusto niya, maniwala ka din. Ganong katindi yung gusto niyang ipakita. And what did he do? To make believe that he is gonna be able to do what he promised. The unchangeable character of his purpose, he guaranteed it with an oath. So that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have fled for refuge might have strong encouragement to hold fast to the hope set before us. We have this as a sure and steadfast anchor for our soul, a hope that enters into the inner place behind the curtain. Connected pa ho ito sa high priest. Alam niyo yung high priest, once a year nakakapasok doon sa Holy of Holies. May tali. May tali. Kasi isang taon yung preparation. So parang ano nga yan meron silang conference, di ba? Parang Holy of Holies Conference 2026. Tapos ano siya? 330 days to go. Excited na sila kasi minsan lang sila sa isang taon na talagang makapagdarasal, nakarating sa Holy of Holies. Aba, nung 1 day to go, 0, tapos papasok na yung high priest. Pagdating doon, patay. Namatay na naman siya. Ano ba yan? Next year na naman tayo magdarasal. Nakakapagod ng magantay. Ang gagawin nila, hihilahin nila yung high priest. Ngayon, isipin nyo si Jesus yon. Ngayon, si Jesus, pagdating sa loob, and again, the context of this is Genesis 15, no? Sabi ni Abraham, mangyayari ito. Nagtanong si Abraham actually, basahin nyo na lang sa Genesis 15. Sabi niya, how will I know? Grabe, no? Isipin mo, kinakausap ka ni God. Hindi ko alam kung paano siya kinakausap. May earphones na ba nun? May siguro, may ulap parang, Abraham, magkakaanak ka and you will be a father of many nations. Kung ako kinakausap ni God ng ganun, Inoy, opo. Hindi. No, si Abraham, iba. Sabi niya, how will I know? Ba, sumasagot ka pa, Sabi niya, how will I know? So, actually, pwede naman magsabi kay God na, paano ko ba malalaman na totoo yung mga pinapangako mo? Tapos ang sabi niya, kumuha ka ng mga hayop. Tapos, dati kasi wala pang ballpen. Nakakuha niyo? Ang dati, pagka nangangako ka,
kakatayin mo yung mga hayop, tapos sasabihin mo na, kung hindi ko gagawin to, mangyari nawa ang nangyayari. So, ang madugo no? Kinukuha mo yung mga thigh part, leg part, sasabihin mo, nangangako ako, gagawin ko to. At kung hindi ito mangyayari, mangyari nawa sa akin ang nangyayari sa mga hayop na ito. May I be torn apart. At nung siya po'y maglalakad na sa mga pinaghiwalay na hayop, ay bigla pong dumaan si God. Yan po ang nangyari. Yung billow of smoke, no? Basahin niyo na sa Genesis 15. Kala ni Abraham, ako, dadaan, hindi ko kaya yan. Tapos nung padaan na siya, biglang dumaan si God. So, ang sabi niya, ako rin ang magbibigay ng assurance. Now, that speaks to all of you. Pakinggan niyo ito. Some of you, naniniwala. Sino sa inyo naniniwala kay God? Lahat naniniwala. Ito, malaki problema. Para tayong lahat sa Abraham, naniniwala tayo kay God, His trustworthiness, but we can never believe on our trustworthiness. Oo, pastor, naniniwala ako. Magagawa ni God yan. Kaya lang hindi ko nagagawa yung part ko eh. Will He still be there for me? If He is trustworthy and I am not. Kaya nga si Lord, sure na mangyayari yung pangako niya kasi alam niyang hindi ka trustworthy. So nangyari, siya na nangako, siya pa ang nag-guarantee. And we know that it happened 2,000 years later because Jesus was cut off on the cross in order to fulfill all, hindi lang po salvation all of His promises to all of you. Baka akala natin fire insurance lang ang pagkamatay ni Jesus sa langit. Kasama lahat. If He has given you His only Son, what else will He not give? Do not be sluggish. You are an heir to His promise. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka mapagod. Panghawakan natin ang mga pangako ni Lord. Why? Because we are secured by the forerunner. Kung ito po'y takbuhan at pagod ka na, ang maganda po'y meron tayong may tali. May anchor beyond the veil. Naandun na siya. As fast as Usain Bolt is, he never crossed the finish line. Jesus only did. And though you're tired and though you could not catch up, it's not really because of your trustworthiness, but it is because of God's trustworthiness. Kahit umabot ka pa ng 100 taon, God is worthy to be trusted. And we are secured by a forerunner. Sabi niya dito, we have this as assurance, steadfast anchor for the soul. Hope that enters into the inner place and behind the curtain, where Jesus has gone as a forerunner on our behalf, having become a high priest forever after the order of Melchizedek. Bago tayo kumanta, tapos na pala yung oras. Okay, konti pa. Sabi mo, paano gagawin? Sabi mo, paano? Alam niyo, importante na wag tayong mapagod mag-victory group, tayong magpagod mag-service, mag-serve. Bakit? Ano po bang pinag-uusapan natin pag nag-victory group? Are we talking about your faithfulness? No, we're talking about God's faithfulness. How do we become not dull? We need to keep on looking on His faithfulness because faithfulness flows from seeing God's faithfulness. Kaya lang isipin niyo, paano ba natin nare-realize na faithful si God? Pag nagkukulong ka sa bahay niyo? Hindi. Nare-realize mong faithful si God pag magkakasama tayo. Pag nagsiserve tayo, pag kumakanta tayo. Kanina kumakanta tayo, ano nga yung huling kanta natin? This is my... Huwag hindi niyo matunuhan. Mamaya, sila na lang kakanta. Mo, pag kumakanta ka, yung iba sa inyo, pagod nang kumanta. Ayoko nang kumanta. Alang nangyayari, meron. Hanggang 100 taon, pagbigyan mo na ako, may mangyayari. He is greater than just saving your soul. He will fulfill all of your needs. Keep on seeing His faithfulness, and that will flow our faithfulness.
Ang pangalawa pa, don't expect less from God. Expect more. No. Kasi ganito yan eh. No? Pag di na po kayo nagtitiwala kay God, ibig sabihin, may iba na po kayong pagtitiwalaan. Marami kayong pangangailangan, maraming pangako kayong dapat na panghahawakan. Kasi kung hindi si God, sino? We are all standing on water. We are all on boats on water. We need an anchor. And lastly, obey God unconditionally. Oh. Hindi mo alam kung anong nangyayari, pero because He is your anchor. Ito, last na lang, no? At pagpipray ko kayo. Nung nandun kami sa Busan, nag-uusap kami ng mga missionary. Puro mga may anak. Mga kasing laki ng anak ko, sabi ko, magiging honest lang ako sa inyo, ha? Ako minsan feeling ko, again, okay lang po yung anak ko. Mukha naman siyang matalino, mukha naman siyang okay. Pero minsan, dahil misyonaryo po ako, dahil nagpastor ako, iniisip ko, di kaya masira buhay ng anak ko dito. Totoo, naiisip ko talaga yun. Kasi iniisip ko sana normal na lang yung buhay niya, pero dahil pastor ako, parang hindi normal yung buhay niya. Sabi ko, Lord, masisira ba buhay ng anak ko? Yun talaga, kasi nag-uusap kami, nag-victory group kami ng mga missionary. Anong mga fears ninyo? Ang fear namin, pastor? Pastor din sila. Sabi niya, pastor, tahin lahat. Ang naisip namin, masira kaya buhay ng anak ko. Dahil ganito buhay namin. Ba't di na lang? Yung isa, doktor. Doktor yung isa. Sabi ko, ba't di ka na lang kasi nag-doktor? Kung ano pinaggagawa mo sa buhay mo, dinala mo pa yung anak mo rito, nagmi-mission ka. Sabi ko, minsan, talaga walang perfect assurance sa mundo na magiging maayos ang lahat para sa anak mo. But God will work all things together. So obey God even when it doesn't make sense. Ayaw mo magsimba ka pa rin. Ayaw mo mag-victory group ka pa rin. Because in the end, we have an anchor who's gone before us. He's our anchor beyond the veil. Now, we don't know. No? Let's say, ako naman, kami po taga Maynila I mean, dapat siguro nag-abroad na lang tayo na nag-abroad. Hindi ko alam kung anong dapat namin ginawa. Bakit naman mula sa Maynila, nagpa-probinsya, di ba dapat pag Maynila ka na, mag-abroad ka na. Kami baliktad. Mula Maynila, pumupunta ng probinsya. Balak pa nga namin mag-plant ng church sa Samar. Samar, capital of the world. Okay, sa Samar. Iniisip ko, masisira kaya buhay ng anak ko dito. Hindi ko alam. Pero kahit naman po lahat ng worldly promises ay makuha ninyo, hindi pa rin yun assurance na magiging maayos kayo. Ang tanging pundasyon is an unchangeable God. Obey Him regardless. Look to His faithfulness, and that will flow your faithfulness. Para hindi ka maging sluggish, but be imitators of ones who through faith and patience obtained the promise. And don't expect less from God, expect more. Because if you do not expect more from Him, you will expect more from people, which will only lead to greater disappointment. Amen? Why don't we stand up and pray, no? Tayo po'y mag-respond kung kaya po, no, sa isang awitin. Let's just raise up our hands to Him. Lord God, we believe. Lord, kung kami man po ay naging mapurol na dahil sa hirap ng buhay, Panginoon. Lord, muli niyo po kaming hasain na makita na may ginagawa ka sa iyong mga pangako, higit pa na kami hindi lamang mapupunta sa impyerno. Lord, we pray for every student, Lord, sa lahat ng tuition fee kailangan bayaran, Lord. Namatay ka para if you have given your one and only Son, what else will He not give? Lord, I pray for their identity in Christ.
Lord, I pray for even our young professionals. Lord, makakapag-asawa din sila. Lord, magkakaanak din sila. Lord, magiging stable yung career nila. Hindi kami mapapagod na maniwala. Lord, even for the married people, financial stability, Lord, more intimacy, greater parenting, Lord, we believe that, Lord, even for our seniors, Lord, yung healthcare nila, yung security, yung legacy nila, purpose, Lord, even in the later years of life. Lord, no eye has seen, no ear has heard what God has prepared for those who love Him. And lastly, no, church, tingnan natin tong verse na ito. Last, paki-forward mo lang. Sabi dito sa 2 Corinthians 1:10, for as many as the promises of God, they are all yes in Christ. Come on, palakpakan naman natin si Jesus na. And that is why it is through Him that we utter our amen to God for His glory. Church, Jesus is our assurance. Do not be sluggish. Be imitators of the ones who through faith and patience obtain the promises of God. Last prayer ko na lang sa inyo, no? Alam nyo, kung hindi tayo mapapagod tayo magtiwala kay God, dalawa lang yung option. Una, magtiwala sa ibang tao, which will disappoint because people are just like you. They are people. Ang isa pang pwede talaga, kung mapapagod ka na mag-serve at magtiwala kay God, magtiwala ka na lang sa sarili mo. And that will give you a hard heart. Alam mo ba yun na bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako, I'll take care of myself. That will make your heart hard. Magiging matigas po ang inyong puso sa halip a broken spirit and a contrite heart. The Lord will not despise. Even the Bible says, the Lord is close to the brokenhearted. So don't trust in yourself. Don't hang on to the promises of this world. Trust in God alone. Amen? Let's pray. Let's raise up our hands. Lord God, as we raise up our hands, we send everybody out and we say, the Lord bless you and keep you and may make your face shine upon you and be gracious to you and give them grace, Lord, na patuloy na maniwala sa iyong mga pangako. Not be sluggish, Lord, even to 100 years old. Lord, we will believe you. Lord, because in the end, if we do not believe you, we will believe others and be disappointed. We believe in ourselves and get hard-hearted. Lord, we give our heart to you, our trust to you, for you are our anchor beyond the veil. Lord, maraming salamat in Jesus' name. Amen and amen. God bless you po. And see you next Sunday. If you want prayers, I'm here to pray for you. See you next Sunday. Thank you for listening to Victory Baliwag Podcast. Follow us at Victory Baliwag on Facebook and YouTube for more details as we honor God and make disciples.